Ayun na kayo. Challenging na yung role. Yeah, actually, kasi Sabi mo hindi ka naman bully, di ba? Mabait naman. mabait ako. Ang character mo nga, hindi. Ako si Ayos. Mabait ako doon, pero may mangyayari kasi. Tapos, nag-away ako kami. Siyempre may conflict lang. Kukugan. May fight scene. Ang laki ni ano sa'yo ah. Oo nga, lugi. Ano sabi ni mami mo? Masaya si mom. Anong tips and advice bibigay si Miss Ai? Pero yung lagi niya ang advice kasi always be humble, tsaka always be on time. Parang iba-iba, alam ko na paplakadong kalapin. Wala pa nga eh. Gusto ko ba? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Parang gusto ko yung independent. Kahit ano. O, so, kung ikaw pipili, sino ba gusto mo? Naku, mahirap yun. Madami. Dami mga ganda eh. Mga tatlo, sige. Mga tatlo tatlo. ka. Kaso may mga love team sila. Pag hindi mo lang, Sino ba? saka bakit? Sino ba? Gusto mo ba mag-drop name? Kasi ano eh, parang gasgas na eh. Pag tinatanong, laging yan eh. Sino? Try mo lang. Isa na yun. Catherine. Oh, maganda si Ate Catherine. Sino pa ba? Sino ulitin ulit? Sino yung Si huli? Ate Catherine. Si Jessie, maganda rin si Ate Jessie. May mga ate. Eh, yun na nga eh. Tatanungin niyo ako, tapos ayaw niyo naman yung topic gusto ko. Ba't mga ate ba trip mo? Hindi, yung itsura, yung beauty nila. Sa medyo younger, Young girl. medyo nakakasama mo dito. Sige, para safe si Heart. Si Heart. Ay, nasa si Heart. Safe na safe. Invite na lang everyone. Ano yan? Invite everyone. Hi guys, I'm inviting everyone na manood kayo ng ang mutya ng Section E. Malapit na po yan guys, kaya please supportan mo. Yes, Mingle. Thank you. Yung photo lang po kami. Ano you were launched. Ano yung naging preparation mo? Paano ka gumaling? And similar ba sa real Andres, yung as a student, yung character? Yung character, okay, unang-una, yung Tagalog ko, inaaral ko yan araw-araw talaga. Okay? Kahit sa bahay and also working with my family din sa the first family. Yung mga eksena natin, puro Filipino, diba? So, I really try to work on it every day and I try to read them all. And then, yan. Could you repeat the last part? Sorry. Wala pa kung iba talaga. My character, yes. I would say I'm very similar in the sense na si Kiefer ay super loyal and protective for the people that he cares about. The people of the Section E. And for me, I feel I'm similar in the sense na I'm very loyal and protective to the people that I love the most and the people that I cherish, which is my family and my friends. So thank you. Thank you. We appreciate that. Random Republica. Next up, we have Jayco Manangan ng Jayco Talks. Hi everyone. First of all, congratulations to the cast and of course Direk. And my question kay Miss Giselle, the writer. What inspired you to write ang Mutya ng Section E? Was there a particular moment or experience that sparked the story? After reading another Wattpad story, kasi common naman yun eh, na nai-inspire ka sa another story. Merong part doon sa story na yun, na yung bidang babae inilipat sa last section kasi lahat sila may lower score or mababa yung grades. So, dahil matalino siya, nilagay siya doon. And then, isinali siya ng contest or beauty contest. Tapos, may part doon na sinuportahan siya ng section na yun. So, parang doon na pumasok na what if nga may ganun na iisang babae lang siya. Tapos napunta siya sa ganung section. Tapos later ko na na-realize, nangyayari pala talaga siya na iisang babae lang sa klase. So, yun po, thank you. And kay Direk, since ang Mutya ng Section E pumatok sa Wattpad noong 2017 pa, paano niyo siya gagawin relevant ngayon para sa Gen Z? Paano gawing relevant? Of course, yung mga changes namin, syempre noong 2016, iba pa yung millennial pa yun eh. Yung mga teenagers. Ngayon, Gen Z na. And for me, I'm very optimistic kasi yung cast ko, sabi ko sa kanila, this will be a collaboration. Kasi at the end of the day, Gen X ako eh. Kayo naman yung totoong Gen Z, even the writers are millennials.
So, sa script reading namin, ayun, nagtatanungan kami, ito ba yung reaction ng Gen Z? Ganito pa rin ba? True enough, pag teenager ka, medyo universal yung experience eh. Parang common pa rin whether you're from the boomer generation or Gen X or millennial, lahat tayo dumaan sa pagiging high school, lahat tayo dumaan sa first love, first heartbreak, first away ng barkada. And so, kahit yun yung hinuhope ko din, na even if ginawa naming Gen Z, sinulat ng isang millennial, nakaka-relate lahat ng generation because lahat tayo dumaan sa high school na sobrang important part ng buhay natin. Congratulations, looking forward to the series. Thank you. Jacob Talks. Next up, Vito Robles ng Vitox. Hi, Vitox. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Tama. Good afternoon. First of all, congratulations to the cast. Ang dami nila and mukhang lahat promising, and to directed and to the writer din po. So, my question po is actually for everyone, kung sino po yung pwede sumagot. For the cast. So, paano nyo dadalhin sa screen yung barkada feels ng Section E, lalo na yung mix ng funny at hugot moments? So, bakit na kaya ko naisip pa rin question? Kasi I love the book. So, I want to know paano nyo dadalhin sa screen. Paano po dadalhin sa scene yung Yes, yung funny at hugot moments. hugot family at hugot moment? Funny and hugot moments. Actually, sa tingin ko hindi na po kami mahihirapan doon kasi ayun nga, pakita nyo kanina, medyo close na po kami kasi po may mga pinagsamahan po kami mga workshops and meron din po kaming fight rehearsals and during those times po, nagkakaloko-lokohan na po kami and ayun, madali po kami naging comfortable sa isa't isa. Thank you po. Thank you po. And, Alright. Rabbit. Sure, yeah. Ayun nga po, gaya ng sabi ni Ashton, hindi na po kami mahihirapan sa band namin lahat kasi sila lahat po tropa ko na eh. Dati pa nakakasama ko na sila Charles, sila Kurt, pero ngayon nakasama ko na sila lahat sa workshops, sa fight rehearsals, and dami kong mga bagong tropa. Daming bagong tropa. Alright, I hope that satiated your question. Next up, we have Erwin Ogawa ng Anong Ganap. Alright, kaysa cast na lang, so ano mga preparations nyo for your roles? Preparations for your role. Preparations for the roles. Next for you as a writer, do you have plans for more books or possibly more screen adaptations in the future? More books po talaga kasi may mga kanya-kanyang story po talaga yung mga ulupong. So ngayon, hinold ko kasi sila kasi hindi ko pa natatapos yung Amutsa. And may book trip pa. Ang bala ko pag natapos yun, saka ko i-release yung mga story nila. Thank you for that. Thank you. That's Aniel Buser ng Apex. We also have Angelica Villanueva of the Manila Standard. Hello po. Hi, I'm here. My question po sa author po, no? So, how is it seeing those characters na sinulat niyo po before na parang nasa, ito na sila, totoong characters na sila in real life. And, pasok po ba siya dun sa na-imagine yung character sa nasinulat niyo? Compare po na ito pong characters na nandito na. Thank you. Yung totoo po is first impression, hindi talaga. Tapos sabi nga po sa akin, bigyan ko ng chance kasi artista sila. Yung skills nila lumalabas kapag umarte sila. So, nung nakilala ko na po sila, kanina lang, na-realize ko na related din pala sila sa mga character kasi ang kukulit nila. So, makapasuway. Merong isa nangungutang na tinabihan lang ako nangungutang. So, ayun. So, na-realize ko na unti-unti, so active pala sila sa character. Ngayon nakikita ko na sila. Thank you po. Thank you. Thank you. That's Angelica Villanueva of Manila Standard. Next up, Junardo Marites University.